praise the Lord. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the king of Satan. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the king of Satan. I've been delivered, praise. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that... Kahit po kayong lahat, I got the life of God in me. I got the life of God in me. I got His life, His dignity, His ability. I got the life of God in me. I got the life of God in me. I got the life of God in me. I got the life, His dignity, His ability. I got the life of God in me. I got the life of God in me. I got the life of God in me. I got the life to speak to His ability. I got the life of God in me. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Patuloy natin siyang awitan. Taas natin ang ating kamay. Simbolo sa pagtanggap sa presensya ng ating Panginoon. Ating imbitahan ng Kanyang banal na Espiritu sa himig ng awiting ito. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. For the last time, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Purihin natin, palapakan natin ang ating Panginoon sa
tayo sa panalangin, ating itaas ang ating pong tagapanguna, Pastor Greg Lisa Mitchell, at ang katatapos ng konferensya sa Prescott at sa mga panibagong inilansaw at ganoon din sa mga international mga missionary na inilabas. Patuloy nating panalangin ang biyaya ng ating Panginoon at ang tagumpay ng kanyang gawain ay patuloy nating makamit sa tulong ng Panginoon. At ganoon din, sama natin sa prayer, Pastor Jesse and Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto, and Sister Susan Disipeda. Mga missionaries, at ganoon din ang mga regional leaders, at ang ating iglesia dito sa Las Piñas, at ang inyong lingkod, ganoon din ang aking pamilya, maging kay Pastor Jets, kay Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Caba. Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Waki, Sister Joanna Patelino, Pastor Nap, and Sister Lorna Soria, Pastor Renato, Sister Betty Suruiz. Ang Hartis family, Sister Lita Esteban, Sister Melda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At ganoon din kay Brother Gian, Sister Seni Asadon sa kanilang prayer requests, at maging kay Jerry Corpus. At sa mga kapatid nating may karamdaman, kay Pasuri Cordero, meningitis, Julio Celis Sr. for recovery, Sister Nita Caba. Pag-pray po natin ang kanyang schedule para sa chemotherapy, at ito'y malagpasan ng ating kapatid ng mga pagsubok na tumarating sa kanyang buhay. Brother R.J. Nabanes, gallstone, Ella Corpus, complete healing, Ana de los Santos, arthritis, at ganoon din kay Sister Alin Tapang. Panalangin natin mga kapatid, sapagkat lumabas po sa kanyang medical resort ay kailangan yung kanyang spine ay operahan, at kailangan po ito ng $600,000. Kaya yung himala ng Panginoon, patuloy nating ipag-pray by the grace of God. Ang Diyos ay himalayang kumilos ang ating bansa. At ganoon din mga kapatid, ang ating mga kapatiran through online, mga nanonood sila at nakikinig. At panalangin natin na sila pagpalain ng ating Panginoon. Kaya gawin ko man manghina, manglupaypay, maraming nakatingin sa akin. Kaya tuloy pa rin yung gawain ng ating Panginoon. So, sa madaling salita, kailangan ko talaga ang kalakasan. Hallelujah. At sa mga kapatiran abroad, Ella Malinaw, J. Marie Rapsing, Jig Macaraig, Renel Macaraig, Belgar Bilarte, Roxanne Esteban. At pag-pray din natin ang habag at biyaya ng Panginoon ay sumaating. Ngayong umaga, naparito kayo, di ba nabanggit ang inyong pangangailangan, pwede ba makita ang inyong kamay? Habang lumalapit si Brother Wong, pangunahan tayo sa pagbukas ng panalangin, isang papalapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa umagang ito, Panginoon, na may aya sa masabang na lumalapit, nagpapakumbaba, Panginoon, ngayong umaga. Itinataas namin sa iyo, dakilang Diyos, ang gawain ito, ang panambang ito, Panginoon. Samahan mo muli kami, Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan. Patuloy mo kami dalawin ng banal na Espiritu, Panginoon. Bigyan mo ng kauhawan, kagutuman ang aming puso, Panginoon, sa iyong mga salita. Dakilang Diyos, salamat, Panginoon. Inaangkin namin ngayong umaga ang kalayaan, Panginoon, ang biyat, pagpapala na gagaling sa iyo, Panginoon. Nalalabas kami sa gusaling ito, Panginoon, Lord. Pinatagpo mo ang pangailangan ng bawat isa, dakilang Diyos. Doon, Panginoon, itinatasin po namin sa iyo ang aming hitsi, Panginoon. Patuloy mo samahan, Pastor Great Petchet, Pastor Willie Sipida, Panginoon. Maging o Diyos, ang gawain dito sa Las Piñas, sa pangunguna ni Pastor Sandy Malinaw, Panginoon, sa kanyang ministeryo, sa kanyang kalusugan, sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, Lord God, sa mga daughter church, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, Lord God, na pag-iingat mo sa bawat isang Panginoon, kami sa mga misyonary, Panginoon. Mga kapatiran namin nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, Panginoon, patuloy mo tinatanda kilang Diyos.
Gawin, Panginoon, ang mga negosyante namin kapatiran, Panginoon, patuloy pagpapalain. Salamat, O Diyos. Muli, Panginoon, ngayong umaga, inaangkin namin, Panginoon, ang kagamutan, ang kagalingan, Panginoon, sa mga tao, hanggang sa mga kapatiran, sa mga sandali ito, Panginoon, na dumaranas, Lord, sa mga pagsubok, dalamhati, karamdaman, Panginoon, patagpuin mo, dakilang Diyos, ang kagalingan ito. Salamat, O Diyos. Inaangkin na namin ngayong umaga, Panginoon, ang pagpapala, ang biyaya, Panginoon, na gagaling sa iyo. Sa iyo lamang po, O Diyos, ang kapurihan. Ikaw lamang maluwalhati. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Ay sabi ng Amen. Amen. At magtanggapan tayo sa isa't isa. Celebrate Jesus, celebrate. 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 He has risen. He has risen. Forevermore. He has risen. He has risen. God will celebrate the resurrection of our Lord once again. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He has risen. He has risen. Forevermore. He has risen. He has risen. God will celebrate the resurrection of our Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid, at pupuli niya, ang sabi po ng banal na kasulatan sa rapture ay unang bubuhayin yung mga namatay na mananampalataya. At kasunod nun, yung mga nabubuhay na mananampalataya. So, ang maiiwan ay yung mga hindi mananampalataya at yung mga backslider. Kaya yung mga palatandaan na nakikita natin ngayon at mga naririnig, no? Tayo po ay nasa huling kapanahunan na. Kaya kailangan natin lalong mga tumibay para sa ating Panginoon. At ang ating pong schedule of worship ay Sunday School 9 a.m. So resume tayo sa next week. Sunday morning service ay 10 a.m. At Sunday evening service ay 6:30 p.m. Wednesday evening service ay 6:30 p.m. At ang ating panalangin Lunes hanggang Sabado. So, nandyan din yung numero ng aking pong cellphone. Kung may mga concern kayo at meron kayong prayer request, ay nandyan po. At katatapos lang mga kapatid ng konferensya sa Presto, Arizona. So, maraming mga isinend out na naman. At may mga missionaries din na ipinalabas. Kaya nangangahulugan na ang Diyos ay sumusulong at nagmamadali tayo sa panahon kong ito. Sapagkat marami ang kailangan pang maligtas. At July 20 and 24 ang Tagong Davao Bible Conference. At July
25-26, Tracy Martires Church Revival. So, yung Sabado, July 25 ay yung mga gustong sumama sa Impact Team at ganun din sa gabi, diretso service na. Mga kapatid ay magpasabi lang kayo dahil meron tayong Impact Team sa lugar na yon. So, tutulungan natin yung ating iglesia sa lugar na yon para mapalakas. Okay, wala na po kung nakalimutan. Praise God. So, ibig sabihin tayo ay abala sa gawain ng Panginoon. At i-announce ko na lang ang activities natin para sa month of August. So, wala na po ako nakalimutan at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ngayong umaga, tayo po'y maghahandog at maglilitong ng ating kaloob bilang pagpaparangal sa ating Panginoon at pamanatay sa paglitong ni Brother Vincent sa panalangin. Hallelujah. O banal na Diyos, gawang Diyos sa may hawak ng aming buhay, Panginoon. Sa iyo nang gagaling ang lahat ng meron kami, Panginoon. Tunay na o Diyos, hindi ka nagkulang kailanman, Panginoon. Kaya I pray, Lord God, sa pagpapalang siksik, liklik umaapaw, Lord God, sa bawat isang magbibigay ng tapat at pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. With the blood and with the spirit, set to those who are. The joy of the Lord is my strength. Once again. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. With the blood and with the spirit, to those who are. The joy of the Lord is my strength. Amen. Praise God. Dalangin ko na pagpalain ng Diyos ang ating mga handog at mga kaloob. Ngayong umaga, nais ko pong iramin ang inyong pakikinig. Joel chapter 2, beginning verse 12 and 13 sa ating pong mga Biblia. Ganito po ang sinasabi. That is why the Lord says, turn to me now while there is time. Give me your heart. Come with fasting, weeping, and mourning. Don't tear your clothing in your grief. Instead, tear your hearts. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful. He is not easily angered. He is filled with kindness and is eager not to punish you. Sa Tagalog, sa mababaw na salin, mga kapatid, ganito po ang pagkakasabi. Even now, declares the Lord, return to me with all your heart. Ito po yung nais kong bigyan ng pansin at dito natin kukunin ang ating pong paksa sa pangangaral at ito yung ating key verse. Tayo po saglit na manalangin. Panginoon, buksan mo po ang aming spiritual na kamalayan at mangusap ka. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. At inaanyayahan ka namin, Panginoon, hanggang matapos ang iyong banal na gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong mangaral ngayong umaga sa paksang Don't Leave the Altar Empty.
Huwag mong isara ang altar habang bukas ang langit. Para po sa mga pastor at manggagawa, ang sukatan ng matagumpay na gawain o serbisyo katulad po nito ay hindi kung gaano kahusay ang pangangaral, gaano maganda ang awitan o gaano karami ang mga dumadalo. Ang tanong ay ganito, mayroon bang tumugon sa panawagan ng ating Panginoon? Ibig sabihin, pagkatapos ng pangangaral, kung mayroong unbeliever, mayroon bang dapat na magsisi ng kanilang kasalanan at tanggapin ang ating Panginoon? Kung mayroon bang backslider, mga kapatid, ay nakukumbita na muling lalapit dito sa altar upang muli niyang tanggapin ang ating Panginoon. Doon naman sa mga mananampalataya, maaaring siya'y kinausap ng ating Panginoon. Meron siyang conviction, kailangan niyang magpasya, lumapit dito sa altar. At doon sa mga alagad na may panawagan ng ating Panginoon, nararamdaman niya ang conviction ng panawagan. So, kinakailangan niyang lumapit sa altar upang magpasyang tumugon sa panawagan ng Panginoon. Kaya, ang tanong, pagkatapos ba ng pangangaral ay meron bang tumutugon sa Diyos sa pamamagitan ng altar na ito na bukas? Maraming simbahan ang puno ng tao, ngunit kakaunti ang lumalapit sa altar. Hindi dahil ayaw ng Diyos kumilos, kundi dahil minsan ay hindi na natin sila inaanyayahan. Alam niyo kung bakit pinangaral ko po ito? Sapagkat gusto kong ipakita, mga kapatid, ang kahalagahan ng altar call. At meron din ako narinig na preacher, ito ay sa ibang fellowship na tinututulan niya ang panawagan ng altar call. Ang interpretation niya rito, ito daw ay pagpapahiya pang-personal sa isang mananampalataya na kailangan pang lumapit daw dito sa unahan. Mga kapatid, ito po yung nais kong bigyan ng pansin. Ang altar call ay hindi tradisyon. Ito ay imbitasyon ng langit. Kapag tinanggal natin ang altar call, maaring mawala ang pagkakataon ng isang taong handa ng magsisi, tumanggap ng tawag ng Diyos, o magbago ng buhay. Kaya huwag natin sayangin ang sandaling kumikilos ang banal na Espiritu. Kapag nangaral ka, huwag lamang magbigay ng information, kundi dapat magbigay din daw tayo ng invitation. Kaya pagkatapos ng preaching, mga kapatid, ay mayroong paanyaya ang Panginoon. At ang tamang pagtugon, wala sa upuan, kundi naririto sa altar. Kapag gumagalaw ang Diyos, dapat binubuksan natin ang altar. May nakapagsabi nga ng ganito, the greatest tragedy is not an empty altar, it is a full church with hearts that were never invited to respond. Puno nga, mga kapatid, ng tao ang iglesia, subalit walang paanyaya. Bakit walang tumutugon? Walang paanyaya. Kaya kailangan pagkatapos natin makapanginig ng pangangaral, kailangan lumapit tayo rito sa altar sapagkat ito yung nais ng ating Panginoon. Katotohanan ang ating pag-uusapan. Point number 1, the altar is where conviction becomes conversion. Acts chapter 2, verse 37. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ng kanilang puso,
At sinabi kay Pedro sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Sa King James Version, yung salitang nangasaktan ang kanilang puso, ganito ang pagsakasabi. They were cut to the heart. Alam natin, ang Word of God, tulad ito ng tabak na tumatagos sa kasukasuan hanggang sa buong himaymay ng ating katawang panglupa. Kaya ang Word of God, tandaan po natin, doon sa mga tamang tao na handang tumanggap ng pagsisisi, ng pagbabago, o kaya pagtugon sa salita ng Diyos, ito ay conviction para doon sa pagtugon. Kaya huwag niyong ipagkamali kapag nakapakinig ka ng pangangaral ay pinipersonal ka. Nasaktan ako. Sabi rito, they were cut to the heart. Pumapasok ang salita ng Diyos sa ating puso. At yun yung pangangaral na napakaganda. Nararamdaman mo galing sa puso. Kasi kung ang pangangaral, mga kapatid, lumalagpas lang sa tenga, kung ang pangangaral ay walang dating, sayang ang pagpunta mo. Kaya kailangan natin ay pangangaral na kung saan ay tumatago sa puso. Kaya nasabi dito sa ating kwento, hindi nagtapos si Pedro sa sermon na pagkatapos niyang mangaral. Sinabi ng mga tao, ano ang dapat namin gawin? Nakapakinig sila ng pangangaral patungkol sa kaligtasan. Eh sabi ng mga tao, ano dapat namin gawin? Para maligtas. Eh ito rin yung dapat natin mga kapatid na pagtugon sa salita ng ating Panginoon. Pag narinig mo, dapat solusyon ang hanapin mo. Ano ang dapat kong gawin? Ano yung tamang pamamaraan para tayo o para ako ay maligtas? Hindi yung nakapakinig ka ng pangangaral at pagkatapos mga kapatid, pinapasok mo sa tenga, pinalagpas mo sa kabilang tenga. At yung iba nga, pinapatigas nila ang kanilang puso. Isa ko sa aking karanasan sa tagal ko sa pagmimisteryo. May mga pagkakataon na yung mga pangangaral ng Word of God, yung mga pangangaral na ibinabahagi ko, is bumabalik lang sa akin. So sa madaling salita, nagbabounce lang doon sa mga nangangaral o sa mga pinapangaralan. So, ibig sabihin, tulad ng pagkain na ibinibigay mo doon sa mga mananampalataya para sila'y lumago, tumatag, tumibay, pero tumatanggi sila. Na sinasabi nila, ayaw kong kainin yan. No? Napakapait ang lasa. Napakatabang ang panlasa ko dyan. Kaya ang gusto niya, yung pinapapasok niya sa kanyang puso, yung gusto niya lang. No? Kaya hindi ganito ang pangangaral ni Pedro. At kung bakit nabanggit ko ito, mga kapatid, kasi pagka minsan mayroong mga nagtatanong, pag ikaw ay nangaral at may pangangaral ka na napipinpoint yung isang tao, so ang tanong, kailangan mo bang mag-apologize dun sa tao na yun, sa membro na yun? Mga kapatid, hindi. Kasi yung sinasabi natin dito, galing yan sa revelation ng Holy Spirit. Kaya nga meron kaming sa sermon, nababanggitin mo yung binabanggit mo, yung mga nakatala rito. At kung meron ng revelation, yun ay nililida lang ng Holy Spirit na ilalagay sa isip mo at sasabihin mo.
dumating sa iyo, sasabihin mo, kulang na lang banggitin yung pangangaral ko. Ang pangalan ko sa pangangaral. Alam mo, pag ganyan, magpasalamat ka. At ang dapat mo raw gawin, hanapan mo ng solusyon. Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Yan. Kasi ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang information, tandaan po natin, hindi lang revelation, kundi kuminsan ay warning. Yan, binibigyan ka na ng babala. At ang sabi ng banal na kasulatan, agad silang inakay sa pagsisisi. Kapag walang altar call, ang conviction ay lumalamig, ang luha ay natutuyo, ang mensahe ay nagiging information na lamang. Ito po yung pinakapunto ko. Ang banal na espiritu ay hindi lamang nagpapakilos ang damdamin, kundi dinadala niya rin ang tao sa decision. Kaya, altar is a place of decision. Kailangan lumapit sa altar para ikaw ay magpasya. No? Hindi pwede mga kapatid, tanggap mo ang sanlibutan at tanggap mo ang sangkalangitan. Kundi kinakailangan magpapasya ka talaga. At yun ay dapat mong gawin sa altar. Kaya sa madaling salita, kung hindi ka lalapit sa altar, mananatili ka sa upuan, so sa madaling salita, wala kang pagpapasyang ginawa. Kaya yan yung katotohanan pinapakita rito. Second point, pag-usapan po natin, the altar is where broken people become useful vessel. No? Gagamitin tayo mga kapatid na mga sisidlang kagamit-gamit. No? Isaiah 6 verse 5 and 8 na magkagayon sinabi ko sa aba ko sapagkat ako'y napahamak. Sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Na magkagayon nilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay na kanyang pinuha ng mga panggipit mula sa dambana. At tinipo na niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito, tinipo nito ang iyong mga labi, at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susubuhin ko, at sinong yayaon sa ganang amin, na magkagay sinabi ko, narito ako, subuin. Yung unang talatang binasa natin, pinakita ni Isaiah kung anong kalagayan niya sa harap ng Diyos. Sabi niya, napakadumi. At pagkatapos noon, sa huling bahagi, nagtanong ang ating Panginoon, sino ang susubuin ko? Sumagot si Isaiah, narito ako, isugo mo ako. Hindi sinabi rito, narito yung katabi ko, siya yung isugo mo. Kundi ang sabi rito, narito ako. Kaya dapat pag kinakausap ka ng Diyos, inaantay ng Panginoon yung pagtugon natin. Hindi yung ang solusyon, antayin mong tumugon ang iba. Kundi, ang kinakausap ng Diyos dito, individual tayo. Tulad ni Isaiah, naganap ang Panginoon ng kanyang isusuko o ipapadala. At siya ay sumagot, narito ako. Hindi niya sinabi na available siya.
Hindi sinabi ni Isaias, sila ay walang ginagawa. Kundi ang sabi niya, narito ako, Panginoon. Isubok mo. Kaya bago sinabi ni Isaias, nauna na muna yung altar. Yung pagsuko niya ng buhay. Kaya sabi niya, yung aking labi marumi, ang aking buhay hindi ka lugod-lugod sa iyo. Pakalinisin mo. Narito mga kapatid ang pagpapakita ni Isaias na siya ay broken people. Nagkadurog-durog ang kanyang buhay. No? Kaya nung ito ay kanyang inilapit sa ating Panginoon, anong sabi ng banal na kasulatan? Inayos ng Diyos at naging useful vessel. Naging sisignan, nakagamit-gamit. Kaya nilinis muna niya ang labi ni Isaias bago ibinigay ang misyon. Kaya pinapakita sa tekstong ito, hindi naghahanap ang Diyos ng perpekto. Naghahanap siya ng mga handang lumapit. Tanggapin na sila ay makasalanan, subalit naghahangad na sila ay magamit rin ng ating Panginoon kung kinakailangan. Alam niyo po ang katotohanan na mapapansin niyo sa ating kapulungan kapag may konferensya, may mga revival, may mga service. Maraming pastor ang tinawag sa altar. Maraming missionary ang umiyak sa altar. Maraming church planter ang nagsimulang sumunod sa altar. Kaya lahat ng nakikita ninyo, yung pagpapasya na ginawa nila, nagmula yan sa altar. Kaya kung gagawin mo rin ito, baka bandang araw, isa ka sa maging pastor. Kung dalaga ka, ay maging pastor's wife or maging missionary o kaya ay maging church planter. Pero mangyayari yan mga kapatid kapag lumapit ka sa altar at magpapasya ka na sasabihin mo, Panginoon, narito ang aking buhay. Kaya hindi lang salvation ang nangyayari sa altar, doon isinisilang ang mga manggagawa. Doon ipinapanganak. Kaya dapat pagkatandaan mo pag lumapit ka sa altar at nagsuko ka ng buhay, tandaan mo yung petya at saka yung taon at yung araw. Kasi kung gusto mo maging pastor, gusto mo maging missionary, gusto mo maging pastor's wife, doon ipapanganak yan sa altar sa pamamagitan ng iyong pagpapasya. Amen po ba? Praise God. Then number 3, Joel chapter 2 verse 12. The altar is where revival continues. Ito marami ang pinagkakamali ng ilang mga mananampalataya. Sabi nila, ang revival, pag marami raw mga dumadalo. Sabi nila, ang revival daw ay kapag malaki yung income ng simbahan. Sabi daw nila, ang revival kapag masigla ang awitan, yung buhay na buhay. Kasi nga naman, may awitan naman talaga na nakakalungkot Hindi lang nakakalungkot. Kung minsan nakakatulog. Magpapakanta ka. Kasi merong ganito, magpapakanta ka.
Awit tayo na masayang awitin. Pero siya hindi ngumingiti. Ang kantahan masaya, pero siya malungkot. No? Meron kasing gano'n, kaya sabi niya, pag masaya kami, pag masigla na kami, palagay ko, revival na yan. Meron naman mga kapatid, gusto bumaba ng banal ng Espiritu. Pero dahil sintunado yung kumakanta. Umatras na lang yung banal ng Espiritu. Patak na sana yung luha ng isang mananampalataya dahil sa ganda ng mensahe ng awitin. Pero nung umiyo, yung song leader, pinabalik niya na lang ang kanyang luha. Ay sabi niya, sayang ang luha ko. Kasi ito raw ay liquid na mahalaga na galing sa langit. Kaya, ang revival ay hindi nagsisimula sa stage. Nagsisimula ito mga kapatid, sabi ng ating pinag-aaralan sa altar. Kapag puno ang altar, nagbabago ang pamilya. Kapag puno ang altar, lumalakas ang iglesia. Kapag puno ang altar, dumarami ang manggagawa. Kapag walang altar, unti-unting nawawala ang espiritu ng pagsisisi. Kaya ang challenge ko ngayong umaga sa pangkalahatan sa mga pastor at sa mga disciple na naatasang mangaral. Kasi may pagkakataon kayong mga disciple ay tatayo rito at mangangaral. Yan yung discipleship. No? Tinitrain natin, sinasanay natin, binuhubog natin ang mananampalataya. Katulad ng inyong nasasaksihan din sa ating church, pagka minsan wala ako rito. Nasa ibang simbahan ako dahil meron akong revival na iimbitahan akong mangaral ko. So, ang inilalagay ko rito mga kapatid, minsan ay disciple. No? Ito yung paalala. Huwag nating madaliin ang pagtatapos ng serbisyo kapag nagsisimula pa lamang umilos ang Diyos. Kasi ang madalas na tanong ng mananampalataya, sino ang mga ngalan? Pero ngayon, nadagdagan niya. Pag si kapatid, umakyat ng simbahan, ang unang tinatanong, andiyan ba si pastor? Kasi, pag si pastor wala, hindi mangangaral, ang isip niya, parang hindi siya pagpapalaki. Hindi siya lalakas. Hindi makakatagpo ang kanyang pangangailangan. Tandaan natin mga kapatid, sino man ang tumayo rito, yan ay kinakasangkapan ng banal na Espiritu. At ituring mo na siya ay mensahero ng Diyos. Ang mga great preacher, nabasa ko ang kanilang history. Alam mo, pag sila ay tumatayo rito at nangangaral, ang kanilang number one na backup habang nangangaral ang kanilang pastor, yung kanyang wife, nagpipray. Pinapanalangin niya, Panginoon, maging powerful. Pinapanalangin niya, Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod. Pinapanalangin niya. At meron pa nga ako nabasa na isang history. Nung tinanong siya, anong sikreto mo? Bakit powerful ang iyong pangangaral, ang conviction, nararamdaman? Yung kanyang pulpito, yung ilalim nun ay meron palang underground. At doon sa ilalim ng underground na yun, meron pala siyang mga prayer warrior.
na habang nangangaral yung preacher doon sa itaas ng entablado, doon sa ilalim, merong mga nananalangin. Nananalangin. Kaya ang magpapayo ko sa iyo, kapatid, habang nangangaral ang mga ngaral, sino man ang italaga ng Diyos, habang nakaupo ka dyan, manalangin ka. Ipanalangin mo si pastor, ipanalangin mo si kapatid. Amen po ba? Hindi yung nangangaral, yung mga ngaral, pag upo mo dyan, tulog ka. Nagsabi nga ng ganito, bakit pag nasa simbahan ako, nakakatulog ako. Samantalang pag nasa bahay ako, gusto kong matulog, ginawa ko na yung lahat, di ako makatulog. Pero pag nasa simbahan, masarap ng tulog. Eh, sabi niya, mamadaliin ko, mamabilisin ko, at mamadalasin ko pumunta ng simbahan para makatulog. Alam mo, totoo mo, bakit ka nakakatulog? Inuupuan ng demonyo yung pilik mata mo. Yan. Tapos, yung ibang demonyo, iniihipan yung mata mo. Ay, ikaw naman, una-una, pagka-lighting-eyes ka lang eh. Di ba? Tapos yung iba naman, mga kapatid, pinipilit niya, yung isa sarado na, pero yung isa bukas. Huwag nyo lang gawin, ha? Natukuran nyo ng toothpick yung inyong pilik mata na nakadilat, pero tulog. Sa pelikula yun, napapanood yun. Amen? Hallelujah! Kaya dapat ganito tayo. Mga kapatid, no? At doon naman sa naatasang mangaral, pakiramdam ka rin naman. Huwag lang natin sisihin yung mga ayaw tumangkilik o hindi nabibless o hindi tanggap ang pangangaral mo. Kung ikaw naman naatasan, pag-aralin mo naman yung pinapangaral mo. At huwag kwento ng buhay mo ang sinasabi mo. Ang sabihin mo, salita ng Diyos. Gandahan mo yung pangangaral. Kasi sabi nga ng banal na kasulatan, messenger ka eh. Tagapaghatid ka ng magandang balita. So dapat pag tumayo ka rito, nai-excite na sila. Inaabangan nila kung ano yung news. So dapat good news. Di ba? Parang yung tatanggap ka ng sulat. Before kasi wala pa yung cellphone, yung sulat. Pag sumulat ka sa abroad, 15 days bago dumating. Kaya pag sinabi na, Brother Bong, may sulat ka. Di ba? Tuwa ka na ngayon. Oh. Tapos pagbukas mo ng sulat, Dear Peter, una sa lahat, dalangin ko ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Nagmamahal. Ati Chato. Maalala mo pala. Di ba? Basahin mo muna yung mensahe. Eh yung iba kagad, pag merong telegrama na tawag ba doon? Telegrama? Di ba? Ang unang hinahanap kung may nakaipit na dalang, Riyadh, NT, yung kagad ang hinahanap. Basahin mo muna. Kaya parang yung kwento, nakita niya na wala siyang makapa. Pagtanggap niya, kinakapa niya muna.
Alam mo, yan yung trabaho lang ng mga nandun sa post office. No? Kinakapa nila pag may mga nakaipit. O kaya pagdating, sulat na lang, kumisan. No? Naging ano yun, naging issue yun noon. No? Kinakapa. Ang galing sa kapaan. Kaya, hindi ka naman taga post office, kaya huwag mong kapain. No? Pag naramdaman mo kinapa mo, makapalo. Paldo to. Basahin mo yung mensahe. Eh, merong hindi binasa yung mensahe, tinapo na lang, hindi tinapo. Yung pala, doon sa huli, sinabi roon, nandoon, meron akong pinadala sa'yo. No? Kunin mo na lamang sa Palawan. Dahil hindi niya binasa, so na-miss niya pagkakataon na yun. Ay huwag nating madalain ang pagtatapos ng serbisyo kapag nagsisimula pa lamang kumilos ang Diyos. No? Na nagmamadali ka. Huwag nating putulin ang sandali ng kumbiksyon dahil lamang sa oras. Minsan, ang 5 minutong altar call ay nagbabago ng direksyon ng buong buhay ng isang tao. Kaya ang susunod na misyonary, ang susunod na pastor, ang susunod na church planter ay maaaring nakaupo lamang sa likod ng pulpito at naghihintay ng isang simpleng paanyaya. Ano ito? Lumapit tayo sa altar. Nung nasa krus si Jesus, hindi lamang siya nangaral ng pag-ibig, binuksan niya ang daan upang bawat makasalanan ay makalapit sa Diyos. Kung binuksan ni Kristo ang daan sa pamamagitan ng kanyang dugo, huwag nating isara sa pamamagitan ng ating katahimikan ang paanyaya sa altar. Mga kapatid, huwag mong isara ang altar habang bukas ang langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Naniniwala ko, tayo po lahat dito ay mananampalataya, tayo po'y tumayong lahat. At bubuksan po ang altar na ito habang lumalapit naman ang ating mga manunugtog at aawit tayo sa ating Panginoon. Kung may tinig kang narinig mula sa Diyos ngayong araw, huwag mo itong iuwi. Dalhin mo ito sa altar. Ang altar ay lugar ng pagsisisi, pagpapanumbalik, pagtawag, at pagbago. May nakapagsabi nga ng ganito, a church that values the altar will never lose the fire of revival. The altar is where sermon becomes surrender, conviction become conversion, and believers become laborers. Kaya nagmumula ang lahat ng yan sa altar. Kaya nagpapaanyaya ang Panginoon sa altar na ito. Kung ikaw yan, lumapit ka dito, kapatid, habang tayo humihimig ng awit sa Panginoon.